mag-aral ka na mabuti, maghanap ka ng magandang trabaho, yayaman ka. Narinig mo na ba yan? Yan ang sinasabi ng nanay mo at ng tatay mo. Lahat ng tito, tita sa reunion, parang recipe na naipapasa sa lolo mo. Wala nang tatanong kung effective pa ba yun. Basta sinusunod na lang kasi ganyan daw talaga. Pero ito yung math, hindi ko to opinion na, numbers to. Nagastos ka ng 4 years para mag-aral. Tuition, dorm, pagkain, transportation, lahat-lahat 500,000 hanggang 1 million pesos sa public college. Isipin mo yun, 500k to 1 million pesos. Alam mo kung saan nanggagaling ang pera na yun? Sa nanay mo nagtitipid ng 4 na taon, nagbabantay ng tindahan hanggang hating gabi. Nagtitinda ng ulap sa umaga para lang mabayaran yung tuition mo. Kung sa private school ka naman nag-aaral, 2 to 4 million pesos. Dagdagan mo pa yung pera na hindi mo kinita habang nag-aaral ka. 4 na taon na walang income, minimum 1.2 million pesos ang nawala sa'yo. Katapos pagka-graduate mo, 25,000 to 35,000 pesos per month ang sahod. So yung nanay mo na nag-sacrifice ng 4 na taon, makikita niya yung sweldo mo at nakangiti siya and proud siya. Wala namang problema doon. Pero pareho kayong alam na hindi pa sapat yun. Yung ginastos nyo sa college, 2 to 5 years bago mo mabawi yung ginastos mo sa tuition mo. At yun kung wala nagkasakit, walang nagkaroon ng emergency, walang utang na dumating, perfect pa yung scenario na yan. Meron tayong kanyang-kanyang path na kailangan i-take. Ngayon kasi ang problema, yung ibang tao, tinitake yung ibang path na para sa ibang tao. Hindi naman lahat na nagdidiskarte yung mayaman. Actually, mas marami pa nga nalulugi. Mas marami ang nagtatry ng negosyo at sumasablay kaysa nagsasucceed.